Up mga kagala, nandito kami ngayon ni Asher sa baba ng building namin sa parking lot. So ang oras ay 4:09 ng hapon. So masama pakiramdam ko at sinisipon ako at medyo may konting ubo. Taglamig na kasi ngayon dito. Maganda, malamig na ang panahon kaya tinamaan ng sipon. Ininom ko na ng gamot at si Asher baka mahawa. Si Asher, dito kami sa parking. Papahangin na rin. Wala tayong bao. Wala kaming bao na kahit na ano, pero nasa baba lang naman yung building, hindi building namin. Halika dito, follow me. Asher, huwag kang pupunta dyan. Dito ka lang, doon tayo. Wala kaming bao na kahit na ano. Wala rin tubig, wala rin kwan. Malapit lang naman. Tambay lang kami sandali ni Asher. Hay. Hindi pwede magkasakit dito eh. Shhh, ay dirty. Ang dirty. Huwag mo kunin yan. Sigarilyo yan. Huwag yan, basurahan yan. Doon tayo. Hindi pwede magkasakit dito at si Mrs. may pasok. Pag nagkasakit ako, walang mag-aalaga, kundi sarili ko lang. Yun ang mahirap dito sa abroad. Wala nang mag-aalaga kay Asher. Pero pag nasa probinsya ka, nasa Pinas ka, maraming mag-aalaga. Kaso nga lang, nandito ang hanap buhay ng Asher Pot. Oops, nakakami. Pagka ganito may nararamdaman ako, medyo na homesick ako ng konti. Namimiss ko ang Pilipinas. Namimiss ko magdagat, mag-camping, kasama ang kaibigan at o pamilya, ang pamangking ko. Kaya pagka umuwi ako ng Pinas, gusto ko talagang kasama yung pamilya ko o mga kaibigan ko na nagka-camping. Kasi once in a blue moon lang kami makauwi ng Pilipinas. O 2 times a year, ganun. Sa 2 taon. Sa loob ng 2 taon, isang beses na kami makauwi. Isang buwan, parang. Isang buwan, kulang na kulang yun. Pero, siyempre, magastos din. Kasi wala din naman business sa kwan. Wala din naman business sa Pinas. Kaya gusto namin maayos agad yung resort. Para kahit pa paano may income na pumapasok. Para kung magbakasyon naman kami, merong income sa Pinas. Kahit pa paano, hindi puro palabas ang pera. Mahirap kasi pag puro palabas ang pera pag walang pumapasok. Kaya habang nandito pa, mag-build na ng negosyo. Pangit yung magre-retiro ka dito saka ka mag-build ng negosyo. Para sa akin para sa akin hindi maganda. Kailangan habang kumikita dito sa abroad, mag-build na ng negosyo para kahit paano, ano man mangyari sa negosyo, meron kang pang-backup. Pero pag nag-retiro ka, tapos saka mag-negosyo, hindi mo naman alam kung kikita o hindi. Kasi ang negosyo, kung din yan risk din yan, risk. Hindi mo alam kung kikita ka o hindi. Kahit ano pang anong klaseng negosyo yan. Pero lahat naman ng negosyo, risk. Pero para sa akin, mas mainam na habang kumikita kami dito, na mag-asawa, saka kami magbibuild ng negosyo sa Pilipinas. Yun ang para sa akin. Asher. Kesa yung mag-retiro ka, saka ka mag-business, ay parang pera mo lang yung pinaghirapan mo o yung naipon mo, ganun. Pero at least habang nandito ka, nagbibuild ka ng negosyo sa Pilipinas. Pero ang lang nun, hanap ka ng tao na mapagkakatiwalaan mo na mag-manage sa negosyo mo. Yun ang isa sa pinakamahirap, yung mapagkakatiwalaan tao na mag-manage sa business mo sa Pilipinas. Pero kaya ako napili ko na negosyo na ayan, bumili kami ng
Bumili kami ng beach lot para gawing private resort. High cost pero maganda siyang pang-business. Paupahan o mga ganun, transient house. Yan ang mga gandang business pero mataas ang ang puhunan mo. Malaki ang puhunan mo. O kailangan malaki ang investment mo na pera. Pero pag naitayo mo naman na konti na lang din ang tawag dito, yung maintenance sa paupahan o transient house. Dito kasi sa Dubai, hindi naman kami for family lang din yung plot namin, pero nakakatipid kami kahit paano. Kasi kumuha kami ng plot para may katulong sa pagbabayad. At least ang habol mo doon, kung komportable ka, sarili mo yung bahay. Walang kumbaga komportable ka sa tahanan mo dito sa Dubai. Kasi ang mahal pinakamahal dito cost of living dito sa Dubai. Isipin mo, how are you? Isipin mo ang bed space dito para ka na umuupa ng isang condominium na studio type. Bed space lang yun na crowded pa sa isang room. Kaya ako na-experience ko rito. Wala pa si Miss dito noon na tawag dito. Wala pa si Mrs. dito na bed space ako. Si Mrs. naranasan din niya yung marami sa crowded, magkakasama kami magkakapatid, talagang crowded isang room kasi napakamahal talaga nun. Nilakas ako na loob ko na kumuha kami ng plot. Kaso nga lang, kasamang palad, unang kuha namin ng plot sa may trabaho kami parehas. Pandemic naman, ayun, walang nasayang na yung pera namin nun sa unang kuha namin sa plot. Kasi kala ko yun na unang simulang magandang negosyo namin Kaso nga lang, tinamaan ng sa bagay lahat naman ng pandemic naapektuhan. Kaya nito, kumuha na lang kami ng plot na hindi for business, para sa tahanan na lang namin. Ayan, kahit paano, humanap na lang kami ng makakasama o makaka-share sa pagtulong sa pagbabayad. At least komportable kami at medyo maayos yung bahay. May ka-share na lang kami. Kaysa yung magbabayad kami na room for rent, marami kami sa bahay. At tawag dito, siyempre makikisama ka kasi hindi umuupa ka lang ganun. Kahit saan naman pwede ka number one naman pakikisama, pero iba pa rin yung may sarili kang plot hanggat maaari na kung kaya naman. Kami naman hindi naman kami libre dyan, nagbabayad pa rin kami, pero hindi ganun kamahal, nakakatipid ng kaunti, pero komportable kami sa bahay, may sarili kami kwarto. Sir, lalo na kayo, may anak kami. Oo, mahulog ka dyan. Mahulog ka dyan. Sige, bahala ka. Yun, mga kagala. Dito sa Dubai, pagka madiskarte ka, ay panalo ka rito. Madiskarte ka, matyaga ka. Madali ka kumita ng pera. Dati kasi nung nagsisimula pa lang ako dito, puro diskarte ko dito, puro part-time talaga ako nabubuhay. Kung ano mga napasok kong part-time. Minsan 20 hours straight kasi kung yun wedding event yun sa disyerto. Pag kailangan mo ng pera, syempre kasi importante yung bayad kasi ng bahay, bayad mo ng visa. Meron dito pagka visa ka. Kasi every 3 months magkapalit ka ng visa nun. Ngayon yata 2 months na lang. Before is 3 months. Pero ngayon 2 months na lang yata maximum. Napakabilis lang nun. Ang mahal din ng visa. Tapos nagbayad ko ng bahay. Kaya masasabi ko, masaya din ako na experience ko lahat ng trabaho o part-time dito sa Dubai. Masarap naman, lahat naman. Pero lahat naman ng pinagdaanan kong hirap, may sukli yun, may sukli na gantimpala din. Ayun sabi ko napunta si Mrs. dito, nagkatrabaho din, ayun, kumikita kami parehas nun. Mas umayos yung pamumuhay,
nandito na si Mrs. Kaya magkasama pa kami. So yun mga kagala, hanggang dito na lang ang aking video. So yun, pagkwento ko sa inyo kahit konti. So ang may papayo ko lang ay maging positibo lang sa araw-araw kahit tayo may pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Yun lang, positibo lang. Paalam.